si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilang mga senior citizen, PWD at buntis hirap sa naging proseso ng pagboto. 6.1 tons ng basura na kolekta ng MMDA matapos ang eleksyon. Payout sa mga teacher na nagsilbing poll workers, nagsimula na. Ilang senador, iginiit na malaking hamon ang resulta ng halalan sa impeachment trial laban kay VP Sara. Nancy Binay, more than willing na makipagdialogo sa Taguig hinggil sa territorial dispute. At cargo trucks at bus na dumadaan sa San Juanico Bridge lilimitahan dahil sa deterioration ng tulay. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, bagamat may nakalaang oras para sa mga PWD, senior citizens, buntis at iba pang priority persons, naging mahirap pa rin sa ilang mga botante ang proseso ng pagboto. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Alas 5 ng madaling araw ay binuksan na ang mga presinto para makaboto ang mga persons with disability, senior citizens, buntis at iba pang priority persons. Mayroon ring nakatakdang presinto para sa kanila pero alintana pa rin ang haba ng pila tulad na lamang sa Rosario Elementary School sa Pasig City. Si Tatay Rolito Santos na akay-akay ng kanyang anak, halos 2 oras ang itinagal bago siya tuluyang makaboto. Bukod sa mahabang pila ng mga priority persons, sa mismong presinto pa kasi magpoproseso ng waiver para ang kanyang anak ang mag-shade ng kanyang balota. Kita naman sa video na ito ang isang botante na tila inantok na sa haba ng pila. Mula kasi sa pagpila sa labas ng eskwelahan, 2 classroom pa ang iyong papasukan para pumila sa loob bago makaboto. Samantala, naging matagal naman ang pag-usad ng pila ng mga priority person sa isang eskwelahan sa Cabuyao. Ayon kay Nanay Gloria Bacate, naging mahirap ang kanyang proseso ng pagboto, kasabay kasi ng kanyang pagpila sa mahabang linya ng mga priority persons ay naubusan umano ng mga balota. Kaya naman pansamantalang na-delay ang pagboto ng mga botante. Panawagan ni Nanay Gloria at ng iba pang priority persons na aking nakausap, dagdagan ang mga presintong nakatakda para sa mga PWD, senior citizens, buntis at iba pang priority persons. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Taliwas sa paniniwalang mapayapa ang eleksyon, hindi pa rin nakaligtas ang ilang mga botante sa naranasang mga aberya, kabilang narito ang inirereklamong na ibigay na pre-shaded na umanong balota nitong botohan. Ilang beses na nakapagtala ng ganitong eksena sa ilang panig ng bansa tulad dito sa Guadalupe Nuevo, Makati City. Ilang botante ang nagreklamo sa Board of Election Inspectors o BEI dahil napansin na umano nilang nakashade na ang ilang bahagi ng kanilang balota. Tugon ng mga BEI, party list lang naman daw umano ang may nakashade. Pareho rin ang naranasan ng ilang botante sa Camarines Sur na agad pinalitan ng bagong balota matapos ireklamo bagamat ikalawang batch na ng mga botante ang bumuboto sa presinto. Kasunod ng masugid na paghahanda ng mga kapulisan sa Metro Manila para sa mapayapang halalan ay ang tone-toneladang basura naman na naiwan matapos ang araw ng eleksyon. Sa kabuuang ulat, nakakolekta ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng nasa 6.1 tons o 6,100 kilograms ng basura na katumbas ng 288 pieces ng large plastic bags na karamihan ay iniwan ng mga botante sa iba't ibang polling centers. Karamihan sa mga basurang nakolekta ay mula sa Malabon, Manila, Quezon City at Parañaque City. Nagsimula na nitong Miyerkules ang pagbabayad sa mga gurong nagsilbing electoral board nitong
national and local elections. Nakatakdang makatanggap ng mga teachers ng kanilang payout sa loob ng 15 days ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Tatanggap ng nasa 9,000 hanggang 12,000 pesos ang mga guro alinsunod sa kanilang naging tungkulin nitong halalan. Tinatayang nasa 300,000 na guro ang nagbigay serbisyo nitong botohan. Samantala, nakuha na ng video ng isang botante sa Abra ang pagmamaniobra ng ilang poll watcher hinggil sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Mariing ipinagbabawal ang naturang aksyon at pawang mga kamag-anak lamang ng naturang botante ang maaaring gumawa nito para sa kanya. Bukod pa rito ay makikitang hindi rin nagamit ang mga ballot secrecy folder na siyang poprotekta sa confidentiality ng boto. Samantala, umani naman ang samot-saring negatibong reaksyon ng naturang video online at ipinapanawagan sa poll body maging sa otoridad ang naturang paglabag na ito. Susunod sa News Force. Landslide victory ni FPRRD sa pagkaalkalde, pagtutol sa pag-aresto ng ICC ayon kay Kaufman. 220 na magsasaka sa Cebu absuelto na sa 500,000 peso loan payment ayon sa DAR. PNP nasabat ang 441 million pesos sa Cebu na umano'y pangsuhol sa halalan. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.